pagsagot ni Board Member Jonah Pimentel sa mga issues na ibinabato sa kanya. Una, yung pong paghawak niyo doon sa mga komitiba, marami po nagsasabi na you intend to hawakan yung komitibang yun because nandun po yung pera. And doon sa mga pinagsusulong po ninyo, na siyempre by administration, sa aliado ni Governor Tipoco, lumalabas po doon sa mga usap-usapan na kayo po ang mas nakikinabang doon sa komitibang hinahawakan ninyo. Para daw po sa bawat isusulong o kaya ipinupush ninyo na mga tungkol sa meron daw po mga SOP from the governor para isulong niyo po yung gano'n kasi kayo ang komitiba sa finance. Salamat, Ate Mir. I'm glad that you asked that question. In fact, this question, I'm sure, nasa isip din na ating mga kababayan. At salamat para mas malinaw po. Natin. Gaya ng nabanggit ko po kanina, very risky itong finance and appropriation. And it's very easy to, so intrigue sa amin. Kahit na anong gawin ko po, mahirap mapahi o ma-erase sa kaisipan niya. Lalo na pag merong from time to time ay nagbibigay ng intriga. Pero ang impression kasi nila sa tuwina ay may pinapasok na may budget, anong tawag natin doon, financial matters sa Sangguniang Panlalawigan. Yan po dumadaan sa masusing talakayan. Hindi po yan yung pinasok ngayon, tapos biglang a-approvean kagad. Hindi po ganun yan. Dumadaan po yan sa proseso. And that is my commitment to my colleagues in the Sangguniang Panlalawigan. Ang commitment ko po sa kanila, wala ditong i-railroad. Wala ditong mamadaliin. Pero lahat tayo nagmamadali. Magkaiba po yun. Nagmamadali in the sense na I will not allow unnecessary delays. Particularly intentional delays. Halimbawa po, may isang panukala ng budget at Mir. Marami silang hinihingi. At lahat ng hinihingi nila, binibigay ko. At pag naibigay ano pong hinihingi nila? Ay, hindi, pero para malinaw, anong hinihingi nila? Thank you. Sangguniang Panlalawigan members, ang pinag-uusapan nila. Anong hinihingi nila? Ang hinihingi nila, mga dokumento. For example, isang project at Mir. Halimbawa ay construction o concreting of Daet San Vicente Road. Gusto nila makita yung program of work. Saan ba gagamitin yan? Ilang semento, ilang graba, gano'ng kahaba, magkano ang labor cost. Binibigay po natin yon. Tinatanong din nila, bigay mo sa amin ng straight line diagram. Ibig sabihin, baka sa haba nun, patong-patong na yung project funding. So dapat stationing. Ito, una, first kilometer muna. Sa sunod naman, na funding, next kilometer. So in short po, may mga supporting documents na hinihingi dyan. Pag naibigay ko na po yun, ay that's the only time na pinapasok ko po yan. In fact, ang policy ko po dyan, hindi ako na-motion. Hindi ako nagpa-file ng motion unless lahat po yun ay naibigay ko na at napag-aralan na namin. Pero, may mga instances po kasi na naibigay ko na lahat. Ayaw pa nilang aksyonan. Hindi po ako pumapayag. Doon po pero may nagkakaroon ng pagtatalo-talo. Gusto nila tulugan muna. Hindi po ako pumapayag. Bakit daw po? Hindi ko po alam. Pero yun po yung napapansin ko na minsan sa kagustuhan kong mapabilis, na ibigay ko na po lahat ng mga dokumento sa kanila. Hindi at sasabihin nila, we refer this to the committee again. We summon these people. At tatanungin natin sila tungkol sa mga bagay na wala naman ng kaugnayan dun sa pinag-uusapan ko. I don't allow that. And kahit po yung mga kasamahan ko dyan, alam nila na dinadaan ko sa proseso, pero alam din nila na hindi nila pwedeng i-delay kung hindi kailangan. Aspeto ng pera, palagay ko talagang helpless po kami dyan. Kung sisiraan kami at sasabihin nilang meron, kahit itangki ko man, ay maybe it's already immaterial to them. Pero kami po sa Sangguniang Panlalawigan, ang trabaho lang namin is to approve
Hindi, to deliberate upon the proposals of the executive. Ang implementation po wala sa amin. Ang implementation nasa executive. Kaya wala kaming, hindi namin alam kung sino ang contractor na makikinabang sa mga proyekto namin. Is the duty of the Bids and Awards Committee. So hindi ko po malaman kung kanino kami hihingi ng pera. Pero kung minsan po sa tagal, dinidelay, di ba? Pagkatapos naaprubahan din. Totoo po ba yung merong mga membro ng Sangguniang Panlalawigan na hinihingi na yun na kontrata? Sila lang ang contractor. I'm not sure po, but this I can tell you, Ate Mir. Yung board members simula nga 2007 until now, yung set ngayon, wala po diyang contractor. Ayaw po. That's one thing that I know, both on the opposition and the administration. Wala po. Pag naaprubahan daw po pagkaminsan, kung kailan wala si Vice Governor Padilla, Baka madalas siyang wala. Madalas pong wala si Vice Governor. Ay, opo. Records will show. Even if you go there, you check. Madalas wala si Vice Governor. So, I'm sorry to say that. ito timing po na kung kailan siya wala, saka naman naaaprubahan. Primary duty po kasi namin to be present in our sessions. So, please don't blame me for the shortcoming of another official. Kung wala po siya doon, it's his fault, not mine. Hindi naman po itinatago ang mga ginagawa namin. Record magawa. May television pa. Kaya wala naman pong sikreto dyan. In fact, Ate Mir, sa kaalaman ng ating mga nanonood, it has been a practice before na pag may sensitibong issue, ma-executive session. Ibig sabihin ng executive session, labas kayo lahat. Ang matitira lang ay Vice Governor tsaka Bukal. Nung umpisa, madalas may ganun-ganun. Pero ako yung natitiningan kasi pag nag-executive, siyempre, tinitrash out yung mga differences, yung mga issues, and then after which, nag-a-agree kami. Binabasa ng mga nandun sa labas na nanonood, nakasilip lang sa pinto. Hindi naririnig pero nakikita yung actions na nag-aayusan kami. Apo. Anong klaseng pag-aayos? Yun po yung nasa isip nila. Pero ang totoo po, halimbawa may gustong ipasok na provision yung isa na initially ayaw ko. Yun po yung napapag-usapan. And eventually nagkakaroon kami ng compromise. Yun po yung real na nangyayari. That's the truth dun sa executive session. Pero kung isipin po ng mga nakasilip lang doon na hindi naman naririnig na ang pinag-usapan namin ay under the table, hindi ko na sila masisisi. Kaya I made it a point that no more executive session. Hayaan ang lahat ng usapan ng Sangguniang Panlalawigan, ma-televise, ma-broadcast sa radyo, maisulat sa newspaper. Hindi bali na pong ganon. At least, nothing is left to imagination. Wala bang, ano kaya yun? Ano kaya ginagawa nila? Lahat ay transparent, lahat nakikita. Sa panonood ng ating mga kababayan sa telebisyon, ano po, nagkakaroon ng reaksyon sa proceedings ng Sangguniang Panlalawigan session. May nakikita sila doon na parang kayo magninong Vice Governor Padilla and you, parang nagkokontra, parang kayo naman ay kampante lang. Paano nyo, saan kayo muhugot ng tibay ng kalooban para hindi masira yung voice? Kasi hindi nasisira yung ano nyo yung temper nyo Kahit medyo piko na, hindi pa rin. Opo. Mahirap po, Ate Mir. I tell you, I'm always carrying a anti-hypertensive Ano po yun? medicine, may packet. Ay, opo. Napakahirap po. Kalan lang natin pag nasa TV parang very smooth, very calm. Pero grabe po yung temper na kinokontrol namin. Grabe yung pasensya na